Jeep. Good day mga ka-DG, welcome back sa vlog. So basa yung motor natin, naulanan. So ang motor natin ngayon is walang natin itong Euro Motors Griffin 180. So ayan, yung odor niya is nasa 174 na. So okay pa naman siya, still matikas-tikas pa naman. At ngayon gamitin natin siya pang pang content natin. So review natin si Griffin kung kamusta ba. So ano sa kanya is goods na good siya, lalo na ang forma. Ano nga, di ba? Itsurang Aerox. So para maging Xerox siya. So discuss natin yung mga nagustuhan natin kay Griffin. So isa dito is yung lakas ng hatak niya. Tapos dahil 180cc nga, ayan, paramdam mo talaga yung power nya, yung torque. Tsaka sa HP na rin, kasi ang HP nito nasa 17.4 HP and 15 Newton meter, 15 Newton meters of torque. So kung iano ko siya, mag lower grade siya ng sniper base dun sa niya, sa mga specification niya. Dun sa may naman experience, syempre di ko pa dahil di pa tayo nakahawak na sniper. Ang nahawakan lang natin yung motor natin, si Egress, na yung Raider FI natin. Ngayon naman isa rin sa nagustuhan natin, pangalawa. So una yung kanyang performance, pangalawa ay yung mga lights niya. So malakas na yung lights nito, okay na siya, kahit di ka na magdagdag ng mga extra auxiliary lights. So naka LED na rin siya lahat. Ayan, so sumasabay sa modern na natin, pamalakas. Tapos ang ganda pa ng niya, yung DRL light. So naman din noon, may kasama rin din siyang on and off ng mga lights natin. So isa pang features ng kay Griffin ay yung automatic na niya, on and off ng engine. So idling stop tawagin nila. So meron din siya nito na function kapag hindi mo siya nagamit or na-throttlean ng yung saglit lang, parang nasa 3 seconds lang yata, mamamatay na siya. Then pigay mo lang ulit, ayun, dire-diretso na. So ngayon inano ko lang muna siya, in-off ko kasi mas okay na din na during break-in tumakbo siya ng tumakbo yung makina para mag-fit ng mabuti. Tapos pag start, syempre pag in-start mo naman, tawag dun, pag in-start mo hindi ka naman maghihintay pa ng mga ilang segundo bago mabanti sigurado bubusinahan ka. So ang tendency nun, iarangkada mo agad yung yung motor, which is yung langis nyo pa-circulate pa lang, diba? So ngayon mas maganda na naka-open lang din sa ngayon during break-in. Tignan natin pag after ng break-in period. Then the fourth one, gustuhan natin sa kanya yung riding position natin. Very comfortable siya dito. So ewan ko lang kung
parehas tayo ng ano, kasi ako galing ako sa Raider. So alam nyo naman ang Raider talaga nakasubsob ako. Medyo nakaset up pa yung si Egress natin. So talagang yung ride comfort wala doon. Na yun naman yung pinagkaiba dito. Ewan ko kung ride comfort na to o dahil sa Raider lang ang ano, ang nakasanayan kong gamitin. Pero para sa akin okay na to, kahit long ride. Binahay ko nga ito ng Manila to Cavite, then Cavite to Manila. Wala akong masabi. Talagang goods na goods para sa akin. Hindi ako nangawit hindi tulad ng ano sa Raider ko. Doon naman sa ano, so ayun ang pang-apat na natin ano. So ang magiging panlima siguro yung design niya talaga. Yung aesthetic wise. So sa design talaga malupit. Okay na kahit di mo na siya pormahan eh. Sa mga ano pa lang color swatch niya, mga color combination. Talagang hindi ka na magpapaano rito. Yung sa side stand niya, kill switch. So meron din siya dito. Plus points din 'yun. Tapos yung silent na sa starter niya, yan, naka-silent na rin 'to. Okay. And so yun, no? Takbo talaga siya. So ayan, oh, halos di ko na nga pisilin yung ano eh. Banayad lang pero kita nyo yung takbo sa 40 plus. So nasubukan ko rin ito, binibigyan ko ng konti. Talagang lakas ng hatak niya. Talagang may iwan yung ano mo eh. Iwan lahat. So sa mga dislikes naman, siguro dislikes ko dito. Sa dislike ko lang siguro yung sa mga fairings nya. Ayan. Kasi iba yung mga pin nya, hindi na naglalapat. So madaling bumuka. Pero ang kagandahan naman is yung fairings nya is sturdy, tigas. So hindi siya yung kalampagin. Then pangalawa is yung sa may front shock natin. Ayan, may madalas na hindi naman siya madalas. So may instances na may maririnig kang naglalagutok sa kanya, which I think normal naman kasi even yung Raider FI ko nga pag nalubak talaga. Sa mga dislikes pa natin, so front shock, fairings, yun lang sa ngayon. Yun lang naman nakikita natin ano, hindi natin ano sa kanya. Then sa mga naging issue naman, so ang first na encounter natin is yung battery. So yung battery natin parang hindi siya nag-store ng mga charge. Mabilis niyang tinatanggal. Sa mga ilang oras lang na hindi mo gamitin, bumababa yung volt niya. Bumabagsak pa nga yun ng almost nasa 10, yan, 11. So ang hirap ng panda rin nun pagka ganun. Tulak ka talaga ron or tiyagain mo na mag-start, makisama, yun lang. So yun naman, napalitan agad ng kasa, na rely agad natin sa kanila. Then pinalitan ng bagong battery. Then ayun, ilang araw ng goods yung ano natin. So hindi na nagdadrop yung battery. Kung ano yung pag pinatay mo siya nung kinagabihan, kung ano yung madadatnan mo sa umaga is same pa rin, same ng voltage. Yung sarado pa yung dinadaanan natin. Tikuna lang tayo dito. Tayo madaanan din. Tayo dumaan. Pwede ba tayo dito?
Pwede naman siguro dumaan dito. Kidaan po, saglit lang. Loh, ay mga salubong dito. Salubong. Sarado kasi dun. Dito tayo napadpad. Naman dito hindi sarado. Ay, hindi siya. Ay, isa pa pala sa dislikes, sama ko na rin yung pros, tsaka diba sa cons. So sa cons tayo, dagdag sa cons, yung shock nya sa ngayon medyo matagtag pa. Ramdam ko talaga yung mga hapit ng lubak. Doon lang naman sa yung lubak na talagang sunod-sunod. Pero yung mga smooth naman na humps ganyan, hindi naman manageable ka nga. Isa rin dito kay Griffin, dagdag ko na lang din sa pros is yung niya, passing light, meron na siya. So pag naka-off ang ilaw mo, pwede mo siyang gamitin. Yan. Pag naka-on naman yung low mo, pwede mo rin gamitin. Pag naka-on naman yung daytime running light mo, pwede mo rin siyang gamitin. So pag mo lang siya, ay naka-high na, yun, hindi na siya mag-ooperate kasi syempre high na yun. Diba? So pag hinay mo, sabihin naka-alarma ka na, inibigyan mo na ng alarm yung nandun sa harapan mo, or ginagamit mo siya dun sa medyo madilim na area at wala ka naman nakakasalubong. Ayan, ina-activate mo na yun. At lang mga ka-DG, uwi tayo dito sa stop house natin sa Sampaloc. Galing tayo kanina ng Quezon City. Ito yung mga hams na ganito, hindi naman niya hindi naman niya iniinda, normal lang. Yung sa likod nga lang medyo ramdam ko pa. Oops, yung mga ganito sabi. Smooth talaga driving. Yung nga lang, isa pa yung naging con sa atin dahil 5.3 lang tayo. So medyo tingkayad tayo pagdating sa may pag-access natin kay Griffin. Tingkayad talaga tayo. Hindi na tayo limiko. Okay, touchdown. Okay mga ka-DG, touchdown na tayo. Ay, magwalan tayo kay Griffin. Stand natin. Balik ko, bigat. Bigat niya. So seat nya, dyan naman yung bukasan. Isa pa to, ang dami nating na ilalagay. Kakarga. Okay, that's it for today. Garahe na tayo.